Kinakabahan ngayon ng isang assistant coach sa G-League dahil by November 9 or November 10, si Bronny James ilalagay na ng Lakers sa G-League team nila. Ito talaga yung nakaplano sa kanya at hindi pa naman siya nakakapaglaro since opening day after Minnesota. Nag-i-stick pa rin sa 9-player rotation si Redick. Sunod na makakalaban ng LA yung Cleveland sa October 31. Dito posibleng palaruin si Bronny James dahil parehong pinanganak yung mag-ama sa Akron, Ohio. Biglang nireport agad na 5 players ang mawawala sa Cavaliers. Pero ang pinaka-main player lang doon na questionable ay si Max Strus. Hindi rin naman kailangang i-report yung 4 sa 5 player dahil nasa G-League yun. Hindi ko rin alam kung bakit ko sinama sa report yun ay mga G-League player. Ang presyo pa ng ticket ng Lakers versus Cavaliers pwedeng umabot ng 1,500 kapag nasa third row mula courtside. Ito din yung huling beses na pwedeng makapaglaro si LeBron at si Bronny versus Cavaliers sa home court nila. Ma-accomplish agad ni LeBron yung 2 milestone doon dahil nga nung una, first father and son duo sa history ng opening day. Dito naman, naglaro silang dalawa ni Bronny James sa Cleveland sa hometown nila. No October 6, 2004, ang kalabang kasi ng Cavaliers noon, Milwaukee Bucks. Home court pa ng Bucks noon. Ito yung naka 31 points si LeBron, wala lang, sinare ko lang. Pumayag din naman si LeBron na dalhin na sa G-League si Bronny James dahil babalik na rin naman si Vanderbilt at kailangan palitan si Bronny sa lineup. Susunod kasing babalik doon si Christian Wood. Kaya di umano nag-aalala ang isang G-League coach kay Bronny pagdating mismo sa G-League dahil pagkakataon na ng mga players doon na ipahiya o pahirapan siya. Yung iba kasi doon mga former NBA player din. Dahil din sa statement na yung iba mga player sa G-League makikipag-compete pa sa roster sa NBA. Samantalang si Bronny meron ng roster spot. Kumbaga meron na nag-iintay kay Bronny na spot sa kanyang team. Hindi naman siya nag-iisa doon kasama si Jalen Hood-Schifino. Kahit anong mangyari, yung mga nasa G-League team mananatili pa rin sa G-League until matapos yung season. Pero after ng G-League season, si Bronny babalik naman ng Lakers. Kasama naman ni Bronny doon si Quincy Olivari na makikipag-compete sa roster. Worst case scenario kay Bronny kapag until G-League hindi siya makapag-perform ng maayos, si Olivari kasi 2-way contract. Pero kahit ganoon na mangyari, babalik pa rin si Bronny sa roster ng Lakers. Yun nga lang, pwedeng sumama lalo yung image niya dahil hanggang G-League nahihirapan pa siya makapag-perform. Si Olivari merong 50 plus game na pwede makalaro sa Lakers. Ito yung ilalagay sa roster. After nun, pwede mag-decide ang Lakers kung gagawin ba siyang standard contract. Kasi may kasama pa siya doon, si Coloco. Kung sa side din ng Lakers, titingnan din siya sa G-League kung ano ba ang kaya niyang gawin. Kung sa kanya din ipopokus yung pagkakataon. Mukhang pinaghandaan ni Anthony Edwards ang Dallas, 24 points ang ginawa niya sa first quarter, 6 na 3-point shot pa. Hindi nga lang naipagpag ng Minnesota yung Mavericks. Si Luka mukhang na-injured pa, nakascore pa habang injured. Tumama kasi yung tuhod niya kay McDaniels. Hindi naman actually tumama, nag-alangan yung pwestuhan ng mga paa nila. Si Luka yung tinamaan talaga at nagkaroon ng injury. Nakabalik pa rin naman si Luka sa game kaso yung susunod doon kung palalaroin pa siya. Dahil bukod sa knee injury ni Luka, meron din siyang hamstring injury. Si Anthony Edwards naka 5 points mula second hanggang third quarter. Nasa 11 points pa ang lamang noon ng Dallas papasok ng fourth. Si Klay Thompson naman mukhang hindi makasungkit, medyo tahimik ngayon sa game, 7 points hanggang third na meron naman siyang 2 3-point shot. Si Kyrie naka 23 points na. Sa bench scoring naman ng Dallas, lamang sila ng malaki kontra sa Minnesota. Naibaba pa ng Minnesota yung lamang sa dalawa mula dito kay Nickel Alexander-Walker ng fourth quarter. Kaso nag-take over naman si Kyrie at si Luka para makalayo ulit ang Dallas. 35 points, 4 rebounds, 5 assists, 6 out of 8 sa 3-point area si Kyrie. Si Luka naman nasa 24 points. Si Klay hindi talaga niya masungkit, napako sa 7 points. Samantalang sa Minnesota si Anthony Edwards 37 points at 7 3-point shot. Sa dulo panalo pa rin ang Dallas, anak pa rin ni Luka si Edwards.